Good morning internet, good morning Philippines. So, good morning mga lods, kumusta po kayo? And ngayon, nandito tayo. Actually, magsasagawa tayo ng periodic maintenance para sa aking paboritong pets. Ito ay ang aking motor, so CRF250L. Kasi sa mga sumusunod na araw, meron akong malayong biyahe. So, almost, ang biyahe na to ay almost, abutin ako ng, nakalagay sa mapa is 427 kilometers. At, considering dito sa Mindanao kasi walang express lane mga lods, so, lahat ang daanan ay dumadaan sa mga city at mga municipality at mga barangay. May mga factors. So sa mapa kasi nakalagay is 427 kilometers and at least 7 hours and 30 minutes natin tatakbuhin. So since mga daanan dito ay sa loob ng city, may i-consider natin yung traffic, tapos may mga portion na lubak-lubak. So more or less, lalagpas tayo doon at least 8 to 10 hours ang ating biyahe. So para sa ating periodic maintenance, ano ba unang natin dito gagawin? First is mag-change oil tayo. Kung matatandaan nyo nakaraan na pumunta ako sa Manila mga lods, ang ginamit kong itong Shell Advance Fuel Save. So actually 10W30 itong oil. Okay naman siya. Ramdam talaga ang tipid sa gas. But based sa nakikita ko sa mga reviews, hindi pala to intended pala para sa long rides. So dapat city driving lang ito. So kaya ngayon magpapalit tayo ng oil. Ang gagamitin natin ang oil is Shell Advance Long Ride. So bumili ako sa Shell nito, nasa 535. Tapos since 1.8 liters ito, dalawa ang binili ko. So, sa dalawa na to, nasa 1,070. Then, nagkaroon ako ng discount na 107 pesos. So, 993 pesos na lang mga lods. Then, aside from doon, nagkaroon din ako ng parang 90 something, 93 pesos points sa Shell Asia apps ko mga lods. So, bukod sa change oil, papalitan ko sana ang aking oil filter mga lods. Ang problema lang, naghanap ako dito sa Zamboanga, wala akong mahanap at yung in-order ko hindi aabot. So oil na lang muna ang ating papalitan. From fuel save, magsishift tayo pa long ride. And another thing is magpapalit din tayo ng air filter. Actually pangalawang order ko to galing sa store na to . Pero yung isa, nung nasa Manila ako, intention ko sana palitan. Kaso dahil nagmamadali ako, hindi ko napalitan mga lods. Actually, GPC siya. GPC air filter. So, meron din siyang kasamang, actually dito sa likod, makikita nyo. May kasamang sticker yung store. Actually, sa dapitan itong store. Ito ang sticker niya. So, J Motor Parts Accessories. So, sa mga CRF enthusiast yan, pwede nyo pasyalan itong J Motor Parts Accessories. Actually, mabilis ang delivery nitong at goods ang mga product. So shout out sa J's Motor Parts and Accessories para sa CRF natin mga lods. So kaya bubuksan natin ito. And ito na siya, ating air filter. So sa susunod baka kung makaipon ako, bibili ako ng may mga lods, washable na air filter. So ito. Then bukod pa doon, syempre maglagay din tayo. Actually meron na akong existing driving lights. Ngayon papalitan natin ito. Meron na kasi siyang sariling fan at ballast. So malaking tulong yung unang driving lights na binili ko mga lods. Kaya ngayon, papalitan natin to kasi mas malakas itong driving lights mga lods. And aside
from that, mga lods, ito ako, nagka-problema din ako nung biyahe ko. Sa loading ng motor sa Dumaguete, hindi ko napansin yon. And nagka-problema ako. Meron ako ito kasi ang side mirror ko, nakaliko. Ang problema, itong sa kaliwang side nawala sa barko. So, buti na lang, pagdating ko sa dapitan, is madaling araw, then tinakbo ko. So, hindi ako napansin ng mga traffic enforcer. But ngayon, since biyahe natin araw, at para sa safety rin natin, kailangan ko maglagay ng side mirror. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung anong forma na side mirror ang ipapalit ko dito. So, hindi ko na pahabain ito mga lods. Ang una kong gagawin is mag-change oil ako. I-drain natin yung oil muna. After draining ng oil, next na gagawin natin is mag-change tayo ng fuel filter. Air filter, I mean. Papalitan natin to. After ng papalit ng air filter, ang next na gagawin natin is installation ng side mirror. After installation ng side mirror, saka naman installation ng itong ating mini driving lights, mga lods. So, tara mga lods, samahan niyo ako. Okay mga lods, so ngayon natapos ko ng palitan yung air filter. Ito naman ang papalitan natin, itong mini driving light. So ang problema kasi natin, ito sa taas okay lang to mga lods, hindi siya umiinit, pero itong sa baba na maliit na MDL, mainit siya pag tumatagal. So ito ang itsura niya, kung makikita nyo. Actually yung sa taas na nilagyan ko ng blinker. Ngayon ang papalitan natin itong mga lods. So ang ipapalit natin ito ay itong MDL na may balas para dyan sa baba mga lods. Kasi usually yung mga daanan dito, lalo na pag gabi tayo mamaneho, ay walang ilaw, sobrang dilim mga lods. So hindi gaya ng mula Visayas pa Luzon, may maraming street lights, pero dito sa Parteng del Sur, papuntang Sultan Naga, Lanao del Sur, hanggang Cotabato City, puro madilim ang mga streets diyan mga lods. Kaya ito, simulan ko na ang pagpapalit nito mga lods ng MDL. Okay mga lods, ngayon maglagay na tayo ng oil, long ride. So improvise lang tong gawin natin, dahan-dahan lang. And gaya ng sinabi ko is 1.8 liters to mga lods. So pero since hindi naman tayo nagpalit ng oil filter, hindi natin tatantsahin na lang din natin kasi may salamin naman dyan sa baba mga lods.
nakakalahati na tayo. Actually, paubos to itong isang. Okay, ngayon mga lods, tapos na tayo sa installation ng nitong side mirror natin. So, actually, nasa 200 plus lang to. In order ko to online, and ang ano dyan is plastic siya. So, sigurado sa vibration ng CRF, baka magalaw yan mga lods pag tumatakbo. Kasi malakas ang vibration ng CRF natin. Ngayon, ganito siya ngayon, itsura niya. Dati, ito ang salamin ko mga lods. Nakaliko siya, paharap. Ang problema kasi, sobrang baba niya mga lods. Sobrang baba, hindi ko makita yung sa likod. Hindi gaya nito kasi, pwede natin to patayuin at pwede siyang i-extend. So, pag naka-extend, nakita na natin yung parating at kung sino ang nasa gilid mga lods. And so far yon, ang na-install ko rin dito is meron tayong cellphone holder. Kikita nyo, actually matagal na to, cellphone holder na to. At ito yung cellphone charger na 3.0. And kasi cellphone ko ay Sony Xperia. Ang nangyayari kasi mga lods, pag 2.0 lang, hindi nagcha-charge ang cellphone ko. So dahil dito sa 3.0 na to, nagcha-charge siya. So ayan na itsura niya lahat. Nakaganyan mga lods. And subukan natin paandarin. By the way, ito pala sa gilid. So since nawala, natanggal, yan. Sa rin dahil bakit ko pinalitan. Ito ang natin. Ito yung dashboard. Actually napalitan na rin ang film niyan. Ang problema nga masyado madilim pa din. But okay na siya. At least na monitor na yung gas consumption. Hindi na tayo nag-aalangan pag tatakbo mga lods. So yan ang ano niya. Tapos ito i-on natin ang charger. So makikita niyo mga lods, 14.0 ang sa charger natin. Then ito naman, so driving lights. Actually sabi ko kanina, dalawa ang driving lights kayo. Ito sa taas, ito. At ito yung kaka-install ko lang sa baba na driving lights na mag-fan na. So mangyari yan ang itsura. Paggabi, parang ano siya, basta iba titingnan, iba ang forma niya. So yan. So ready na tayo for long rides mga lods. By the way, dito sa muffler pala, patayin ko na muna para hindi na. Dito stock muffler. Ang ginagamit ko usually pag long rides ay open pipe. Meron ako Yoshimura slip-on. Ang problema ko mga lods sa Yoshimura kasi nga may plano kaming mag-ride sa Davao. So bawal pala open pipe sa Davao kaya stock muffler ang gamit ko. Ang ano lang is nasa sakripisyo lang ang pagdating sa gas consumption. Sa base experience ko kasi pag ganitong stock muffler ay umaabot siya ng 175 kilometers per liter mga lods ang tatakbo. Pag ang gamit ko naman ay Yoshimura, 200 kilometers per liter. So, nasa 25 kilometers ang diferensya mga lods kada full tank ko. So, malaki sana ang tipid but may rides kami pang malayuan kaya hindi ko gagamitin yung mga lods. So far yan lang mga lods, hindi ko napahabain ito. And abangan nyo yung mga susunod kong rides. Maraming salamat at magandang araw mga lods.